Teknikal, bokasyonal na sulatin. Layunin. Nakikilala ang iba't ibang teknikal, bokasyonal na sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian, anyo, at target na gagamitin. Ano-ano nga ba ang layunin ng teknikal, bokasyonal na sulatin? Una, magpabatid, magturo, magmungkahi, at manghikayat. Magpabatid o magbigay ng impormasyon. Isinusulat ang mga impormasyon ng isang bagay para malaman ng mga tagatanggap o bumili kung para saan ba ang produkto na iyon. Paano gamitin ang gadget kung ito ay gadget o pagbibigay ito ng direksyon. Halimbawa na lamang nito ay sa mga produkto na atin nabibili o sa mga pagkain or yung nutrition facts na kung saan nakalagay dito ang mga nilalaman at nutrisyon na ating makukuha sa produktong ating binili. Iba pang halimbawa ay ang mga manual na ating nakikita sa mga produktong ating nabibili tulad ng cellphones at mga kagamitan sa bahay. Dito matatagpuan kung paano ang wastong gamit ng mga produktong ating nabili. Ikalawang layunin ay magturo, magpaliwanag sa pamamagitan ng direksyon, paraan at hakbang upang pakilusin ang mga mambabasa. Ilang halimbawa nito ay ang babala at paalala na kung saan binibigyan ang mga tao ng impormasyon sa wastong pagkilos kung paano makakaiwas sa anumang sakuna o trahedya. Pangatlong layunin ay magmungkahi, maglahad ng mga impormasyong mapagpipilian ng mga mambabasa. Ang halimbawa nito ay leaflets, flyers, brochure, pamphlets, o mga menu ng mga pagkain na kung saan binibigyan natin ang mga mambabasa na pumili ng kanilang naisin. Pang-apat na layunin, manghikayat. Himukin ang mga mambabasa na pag-isipan at piliin ang mga impormasyong tutugon sa kanyang pangangailangan. Ilang halimbawa nito ay liham pang negosyo, katitikan ng pulong, babala, paalala o anunsyo na kung saan hinihikayat nito ang mga mambabasa na maniwala o sumunod sa mga sinasabi. Atin namang talakayin kung ano-ano ang gamit ng teknikal, bokasyonal na sulatin. Una, nagbibigay impormasyon sa isang bagay. Pangalawa, nagbibigay direksyon sa gagawin o mga gagawin. Pangatlo, nagiging basihan sa pagdidesisyon. Ilang halimbawa nito ay ang pagsulat o ang liham ng negosyo, katitikan ng pulong at marami pang iba. Ano-ano naman ang mga katangian ng teknikal, bokasyonal na sulatin? Gumagamit ng standard na wika. Objektibo. Ginagamitan ng espesyalisasyon. Unang katangian, ito ay gumagamit ng standard sa wika. Formal na mga salita ang ginagamit sa pagsusulat dahil ipinapakita rin dito ang mga terminolohiya na para lamang sa espesipikong larangan. Pangalawang katangian, ito ay objektibo. Ito ay malinaw, tiyak at nasa punto ang mga sulatin na isusulat. At ang ikatlo, ito ay ginagamitan ng specialization. May mataas na kaalaman sa pagsulat ng mga impormasyon sa iba't ibang larangan, maaaring sa teknolohiya, kalusugan o agham. Dako naman tayo sa iba't ibang anyo ng teknikal, bokasyonal na sulatin. Una, interpersonal, promotional, description sa produkto, sulating pampagkain, at mambabasa or audience. Ito ay sulating interpersonal. Ito ay tungkol sa sulating ibinibigay sa isang kumpanya o organisasyon para iparating ang gustong sabihin. Ang isang halimbawa nito ay ang liham pang negosyo. Maaaring nag-a-apply, nagpapabatid o humihiling.
Pangalawang anyo, ito ay promotional. Ito ay nagbibigay ng impormasyon o layunin ng isang bagay, maaaring sa produkto, serbisyo, o pangyayari. Pangatlong anyo, ito ay ang description sa produkto. Ito ay sulatin na may kinalaman sa isang bagay. Nilalaman nito ang mga impormasyon na kailangang makita ng mga consumer. Halimbawa nito ay ang mga manual sa gadgets o mga kagamitan o appliances sa loob ng tahanan, nutrition facts na kung saan makikita ang mga nilalaman ng isang produkto o ang mga nutrisyon na ating makukuha sa ating biniling pagkain. Ang pang-apat na anyo ay ang sulating pampagkain. Halimbawa nito ay ang mga menu o recipe na makakatulong sa mga tagapagtanggap o kung paano ba magluto ng isang pagkain na may sinusundang proseso para maging tama ang ginagawa. Ano naman ang target na gagamit ng isang technical vocational na sulatin? Ito ay ang mambabasa, tagatanggap o audience. Sila ang makikinabang ng mga sulating ito. May apat na uri ng mambabasa: primarya, sekundarya, tersyarya, at gatekeepers. Sino-sino ang mga mambabasang ito? Primarya, sila ay yung mga tagapagbigay ng pasya o umaaksyon sa mensahe. Pangalawa, sekundarya. Sila ang nagbibigay ng payo sa primaryang mambabasa. Halimbawa nito, mga doktor at mga inhinyero. Pangatlo ay ang tersyarya. Sila ang nagbibigay ng interpretasyon. Halimbawa nito, reporter, analyst, or historiador. Pang-apat ay ang gatekeepers. Sila ay ang mga namamahala sa nilalaman at estilo ng isang sulatin bago pa man ito ihatid sa primarya.